na mabubuting bagay ang anak mo? Anong aasahan mo na magiging bunga niyan kung hindi mo aalalayan yan para mapabuti? Makinig mga magulang. Saan ka man ngayon, ano man ang buhay mo ngayon, may pag-asa ka sapagkat may liwanag ka na. Amen! Yung maraming anak ka pa, magala ka na. Ha? Sino maraming anak dito? Asa ka ngayon? Asa magkakapatid na nandito? Di ba? At sabi nga, ang anak ang kayamanan ng magulang. Bakit? Kapag yung lahat ay nagkaroon ng magandang buhay, at nagkahanap buhay, at nagkaroon ng pera, buhay ka. Di ba? Pero kung may pera nga yan, hindi mo naman inalalayan. Yung pera niya, sa kanya lang kulang pa. Purihin na rin. Kaya mga magulang, ang laki-laki pa ng pag-asa, sapagkat ngayon pa lamang maliliit ang anak mo, meron ka ng pag-asa, sapagkat ang liwanag tinatapos. Ituloy-tuloy nyo ang pag-asa nyo. Ituloy-tuloy nyo ang liwanag nyo. Kaya nga, bilang isang taong naliwanagan, ano ang gagawin mo? Naliwanagan ka? Anong klaseng buhay ang gagawin mo? Mamuhay ka bilang taong naliwanagan. Praise the Lord! Gagawin mo yung mabuti. Gagawin mo yung gusto ng Diyos. Tsak yun. Sasayo ang pangako ng Diyos. Tsak yun. May nanay ba dito na madamot? Kuripot, matipid. Kahit meron ay sasabihin wala. Sapagkat takot mawala. Ingat na ingat. Ha? Huwag tayong ganyan. Kapag may nangailangan, magbigay tayo. Sapagkat babalik sa atin ang anumang bitawat ng natin. Purihin ang Diyos. Yan yung mga problema, bitawan yan. Ibigay yan sa Diyos. At babalik yan mabuti. At ang Diyos ang magbabalik yan sa inyo. Ibigay ang problema sa Diyos. Ipagkatiwala ang problema sa Diyos. Umasa sa Diyos. Magtiwala. Lubos. Hindi 50-50. Lubos. Naliwanagan ka na. Ng pag-asa ay nasa Diyos. Nang lahat ng bagay magagawa ng Diyos. Dati yung oras mo ay nasa sugalan. Ngayon ay nasa loob ka na ng bahay. At umaawit ka, sumasabay ka sa awiting makalangit. Purihin ang Diyos. Praise the Lord! Yung awit na alam kung may magagawa ang Diyos. Sino nakakaalam nun? Ha? Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam mo? Alamin niyo kung ano yun, yung kanta na yun. Ha? Nakawala sa isip ko eh. Kung ako magtatapat sa Kanya, ibang ilingkod. Alam kong gagawa ang Diyos. Ayun. Ayun na. Alam kong ano? Kung ako'y magtatapat, purihin ang Diyos. Praise the Lord! Amen! Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong gagawa ang Diyos. Magtapat ka, O Lord, wala na kaming bigas. Ha? Pero, patuloy kang pupunta sa gawain. Hindi yung pamasahe mo,
mawawala, kaya hindi ka makakapunta. Ha? Pagiging tapat, wala ka na, pero hindi ka mawawala sa presence sa Diyos. Yung presence mo hindi mawawala sa gawain. Magpakatibay tayo pare-pareho. Kung gusto nating tumanggap ng mabubuting bagay, tayo ay maging tapat sa Diyos. Halika, Grace. Si Grace. Dito ang tingin mga bata. Si Ate Grace. Nagsisikap. Nagsisikap na matuto at magkaroon ng tunay na karunungan. Kaya siya nandito tuwing linggo sapagkat pinili niya ang oras na kung saan ay makakasama ang Diyos sa gawain nito. Ang kapalit nun ay ang lumbay, pagdaramdam ng mga mahal niya sa buhay. Sapagkat siya, hinahanap, gustong makita, pero walang nagawa si Grace, kundi piliin niya ang makita siya ng Diyos dito. Purihin ang Diyos. Praise the Lord. Kaya sa ating lahat, na maluwag naman ang oras. Walang nagbabawal. Mga inay, gumising na tayo pare-pareho at dali natin ang pamilya natin sa presensya ng Diyos. At tuwing may gawain na yung sabi ni Jesus, saan man may 2 o 3 na nagkakatipon sa aking pangalan, naroon ako sa kanilang kalagitnaan. Purihin ang Diyos. Praise the Lord. Kaya mga inay, mga itay, nasaan ba kayo? Kaya hindi nyo alam kung nasaan ang mga anak nyo sapagkat kayo man din ay hindi nyo alam kung nasa saan kayo. Sapagkat kayo man ay hinahanap pa rin ng Diyos hanggang ngayon. Kapagkat ang gawain ng Diyos ay hindi nyo pa nasusumpungan. Pero sa mga nandito na, narito na kayo. Ano ang gagawin nyo? Ituloy nyo na yan. Tuwing araw ng linggo. Ulitin ko kung ang problema ay pamasahe, hihingi tayo sa Diyos. Walang rason sa pamasahe. Mangungutang tayo. Kapagkat ang may hawak naman ay ang Diyos. Utangin natin sa Diyos! Praise the Lord. Amen. Pero nagpapalag tayo at paglilingkuran natin ang Diyos ng buong buhay natin. At ang buhay natin ay utang natin sa Diyos. Hindi lamang yung pera ang utang nyo sa tao. May utang kayo na dapat ay ibalik yan ay ang buhay. At ang pinagkakautangan natin ng buhay, walang iba kundi ang ating Diyos. Praise the Lord. Amen. Maaaring meron siyang mahal sa buhay na mapapanood dito. Si Chris ay walang pumipigil sa kanya para umalis dito, ni ako man. Pagkat ako man din ay tinawag din ng Diyos dito. Desisyon ni Grace, pinili niya ang oras na kasama ang Diyos. May nagdadalang hati. Mahal niya sa buhay. Pero meron tayong pamimili. Piliin ang pinakamahalaga sa lahat. Praise the Lord. Amen. Huwag naman sasama ang loob
Kung alam lamang ng mga mahal natin sa buhay na sila man din dapat ay kasama rin dito. Wala nang ipagdaramdam, sama-sama na tayo pag-araw ng linggo. Bakit hindi kayo sumama? Sama kayo kay Grace. Nasumpungan ni Grace ang yaman sa langit, ayaw na niyang pakawalan. The Lord is Amen. Kapag ang yaman sa langit ay hindi mananakaw. At ang iniimpong niya rito sa lupa ay kayamanan sa langit. Siya'y nagliliko. Gumaganap siya. Bilang pinagkatiwalaan ng tunay na karunungan, ginagamit niya. Kaya sa mga mahal sa buhay, isipin lamang na kaya si Grace ay narito kapagkat may tawag na tungkulin si Grace dito. Hindi tawag tumawag kay Grace, kundi Diyos mismo. Kasama ko rin, tinawag din ako. Praise the Lord. Amen. Kailangan na pangunawa, humihingi ako ng pangunawa. Bagamat hindi ko kailangan humingi dahil ako'y meron nun. Ang hinihingi kong pangunawa sa inyo na mga nagmamahal sa mga nandito na hindi kayo nabubuntahan. Bakit hindi niyo subukan kayo ang pumunta? Kung gusto niyo makasama ang mahal niyo. Sapagkat ang nandito kaya sila nandito, sapagkat ang pinupuntahan nila dito ay ang Diyos ng lahat ng tao. Praise the Lord. Amen. Maraming paraan ng paglilingkod. Maraming lugar na kung saan ay pwede mong tuklasin ang luwagan ng Diyos. Eh dito nga nakarating ang mga narito. Kaya dito sila magpapatuloy. Praise the Lord. Amen. Ay mga nanay, ha? Isang sakong bigas, magkano? Pakakawalan niyo ba yun? Sigurado na yun. Hindi ka na tataya pa sa sugal para manalo, magbaka sakali. At yung pagbabaka sakali mo, natalo. Purihin ang Diyos. Praise the Lord. Amen. Dito ay umaga tayo sa Diyos. Walang talo. Ha? Wala. Sasabihin ko sa inyo, binabago tayo para sa isang buhay na ganap at kasiya-siya sa Diyos. Kapag ang mga batang narito ay naaralan, sila na mismo ang gagawa ng mabuti, hindi nyo na yan tuturuan. Magagaanan ba kayo, nanay? Magaan. Iiwan mo yan. Pupunta ka sa lugar na kung saan panatag ka sapagkat may kaalaman ang anak mo. At alam mo kung sino ang bantay nila, mga anghel sa kalangitan. Purihin ang Diyos. Praise the Lord. Amen. Kaya nanay, tatay, kung wala pa kayo sa gawain at nakakarinig kayo nito, Diyos na nagsabi, ilagak mo sa Diyos ang buhay mo. Paano? Pumunta ka sa gawain. At doon ay sama-sama kayong magpupuri sa Diyos. Amen? Praise the Lord.